Kamusta mahal kong kapatid? Naway sumaiyo at sa pamilya mo ang biyaya at kapayapaan ng Panginoong Hesus ngayon at magpakailanman. Amen. Ako si Pastor Antonio Jr. Mga kapatid, lubos akong nagpapasalamat sa Diyos, lalo na sa mga oras ng panalangin. Nabuo natin dito ang matibay na kadena ng pananampalataya at pag-asa. Lahat ng ito ay dahil hindi ako nagsasalita tungkol sa relihiyon, kundi tungkol lamang sa isang relasyon na maaari mong magkaroon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, ang tinatalakay ko lang ay ang salita. Ang salitang ito na nagbago ng aking buhay at sigurado akong hindi ka rin magiging iba. Amen? Naniniwala akong lahat ay nagtutulungan para sa kabutihan ng mga nagmamahal at tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Kung nakikinig ka sa salita at tumatanggap ng panalangin ngayon, tandaan mong pinapagana ng Diyos ang lahat para sa iyong kabutihan. Mahal ka niya. Napatunayan niya ito nang ipadala niya si Jesus upang mamatay sa krus. Ngayon, may magandang plano siya para sa iyo. Kailangan mo lang lumakad kasama si Jesus. Doon, tiyak magiging masaya at matagumpay ka. May layunin at kabuluhan ang buhay mo. Papuri sa Diyos. Kung first time mo dito, paki-subscribe sa channel ko sa pamamagitan ng pag-click ng mag-subscribe sa ibaba ng video. Sa tabi, may lalabas na maliit na kampana. Pakinggan mo ito. Kailangan pindutin mo ang kampanang iyon at piliin ang opsyon na lahat. Dahil kung hindi mo matatanggap ang mga susunod na abiso tuwing maglalagay ako ng bagong video. Okay? Bago tayo magsimula, ilagay mo sa komento ang iyong unang pangalan at isulat sa unahan. Panginoon, baguhin mo ang aking buhay ngayon. Amen? Sigurado akong gagawa ng himala ang Panginoon sa iyong buhay. Mga kapatid, babasahin ko sa inyo ang isang talata mula sa unang kabanata ng sulat ni Santiago. Mga kapatid, tandaan, maging handa makinig, mabagal magsalita at magalit, dahil ang galit ng tao ay hindi nagdudulot ng katuwiran ng Diyos. Hayaan mong itanong ko ito sa iyo. Gusto mo ba na ipaglaban ng Diyos ang iyong mga laban? Na ang Diyos ang magbigay ng katarungan para sa iyo? Kaya kailangan mong maunawaan ang isang prinsipyo dito. Hindi kikilos ang Diyos kung ikaw mismo ang gumagawa ng paraan. Kung gusto mong ipagtanggol ang sarili mo palagi. Kung gumagawa ka ng sariling katarungan, hindi gagamitin ng Diyos ang kanyang katarungan. Ipagkatiwala mo ang iyong landas at magtiwala sa Panginoon. At kung babasahin mo sa bahay mo ang awit 37, makikita mo kung paano ipinagtatanggol ng Diyos ang kanyang mga anak, kung gaano siya interesado na maging tagapagtanggol natin, ang ating bantay. Maraming tao ngayon ang nagagalit at ipinaglalaban ang karapatan pero hindi nagtitiwala sa Panginoon. Sinasabi ko ito dahil imposibleng hindi mo maranasan ang kawalang katarungan sa buhay. Mga kapatid, kapag nakakaramdam tayo ng kawalang katarungan, mabigat sa puso at tila pinagtaksilan tayo, kaya gusto nating ipagtanggol ang sarili gamit ang sariling lakas. Naalala mo ba si Apostol Pedro noong si Jesus ay ipinagkanulo ni Judas? Siya ay inaresto ng mga sundalong Romano. Pinutol ni Pedro ang tainga ng sundalo bilang paghihiganti para sa katarungan. Maganda ang hangarin niya na protektahan ang guro, pero pinagalitan ni Jesus si Pedro. Kaya mga kapatid, dapat nating tandaan na may mga bagay na hinahayaan ng Diyos at hindi dapat pakialaman. Hintayin lang natin siya ng may pagtitiyaga, naniniwalang siya ang magtatanggol sa atin. Amen? Mga kapatid, nitong mga nakaraang araw, dumaan ako sa isang napakahirap at komplikadong sitwasyon. Kailangan kong palitan ang 4 na gulong ng kotse ko, kaya dinala ko ito sa isang talyer. At sinabi sa akin ng lalaking nag-asikaso kung magkano eksakto ang magagastos para mapalitan ang mga gulong. Kasama na raw doon ang alignment at balancing. Mga kapatid, okay na sana. Pero habang pinapalitan niya ang gulong, napansin niyang baliko at hindi naka-align ang mga ito. Alam niyo naman ang kalsada dito sa Brazil. Maraming butas dito kaya napadaan ako sa ilan, aaminin ko. Pero hindi sinabi ng lalaki na may dagdag bayad. Simple lang siyang nagtanong, pwede ko bang i-align ang mga gulong na to? At ako, sa isip ko, naisip ko, nabayaran ko na ang alignment, pati balancing, kaya akala ko kasama na sa bayad. Pero nung magbabayad na ako, mga kapatid, bawat isang gulong na hindi naka-align, siningil nila ako ng mahigit 1,000 at 500 piso kada gulong. Mga kapatid, nabigla at sobrang nalungkot ako dahil pakiramdam ko na api ako.
Hindi sinabi ng lalaking iyon ang dagdag na bayad. Pakiramdam ko parang ninakawan ako dahil sa taas ng singil, kaya kinausap ko ang manager. Ayoko ng gulo at pagtatalo, pero kailangan kong sabihin, Kuya, hindi ka naging tapat. Mali ang ginawa mo. Mga kapatid, nag-usap kami doon ng matagal. Salamat sa Diyos, hindi ako nagalit. Sinabi ko lang na hahanapin ko ang aking karapatan. Pero naisip ko, paano kung ibang tao ang nandoon? Yung madaling mag-init ng ulo at hindi nagpapalampas ng ganyan. Alam mo ba anong magagawa niya? Pwede siyang mamaril o makipag-away sa taong iyon. Mga kapatid, madalas tayong mawala ng pasensya sa maliliit na bagay. Paano pa kaya kung alam mong niloloko ka ng mali ang tao? Mga kapatid, sa mga oras na ganito, kailangan nating humingi ng tulong sa Panginoon. Sa mga oras na ito, hindi natin dapat hayaang manaig ang galit sa ating puso. Sinasabi ko ito dahil maraming sitwasyon na nagpapagalit sa atin. Pwedeng pabaya na driver, hindi makatarungang katrabaho o pagtatalo sa pamilya kasama ang mahal sa buhay. Mga kapatid, lahat tayo ay nakakaranas ng mga sandaling hindi makatarungan na nagpapasakit at nagpapalungkot sa atin. Pero kailangan nating matutong ipagkatiwala ito sa mga kamay ng Panginoon. Amen? Siyempre, kung kailangan mong ipaglaban ang iyong mga karapatan, gawin mo ito bilang isang mamamayan. Pero huwag kang makipag-away sa mga tao kahit kailan. Huwag hayaang pumasok ang paghihiganti sa puso mo, lalo na kapag mainit ang ulo mo. Gagawin ng dyablo ang lahat para kumilos ka base sa emosyon, kaya mag-ingat ka. Maraming babala ang Biblia tungkol sa galit. Halimbawa, sa Efeso 6 hinihiling ng salita ng Diyos na huwag tayong magkasala kapag nagagalit. Sa Kawikaan 29 sinabing, ang matalino ay kontrolado ang galit, samantalang ang mangmang ay nagpapadala. Kaya huwag tayong magpaloko, mga kapatid. Ang galit ay hindi lang kasalanan na naglalayo sa atin sa Diyos, kundi nagdudulot din ito ng seryosong problemang pisikal, emosyonal at espiritual. Mga kapatid, ang galit na hindi naayos o hindi na pamahalaan ng maayos, maaari itong magdulot ng sakit sa puso. Alam nyo ba yon? Mga problema sa pagtulog, pagkabalisa at depresyon. At higit sa lahat, maaari nitong sirain ang mga relasyon natin sa mga taong mahal natin at bahagi ng ating pamilya at pagkakaibigan. Pati mga kapatid sa pananampalataya ayon sa Biblia ay minsang nagsasakdal laban sa isa't isa at dinadala sa korte ang mga kaso dahil hindi marunong makipag-usap at walang magandang ugnayan. Kaya ang tanong, paano natin haharapin ang galit ng may paggalang sa Diyos at pag-aalaga sa kalusugan at relasyon? Pwede akong magsalita ng magagandang teorya gaya ng mahalin ang kapwa o ibigay ang kabilang pisngi, pero alam nating hindi iyon ang realidad. Totoo naman, tulad ng sabi ko, tayo'y punong-puno ng emosyon. Pag dumarating ang galit, walang motibasyon o bersikulo sa Biblia ang makakatanggal ng ganitong pakiramdam. Para sa akin, hindi madali. Alam kong kailangan ko itong labanan. Alam mo ba ang pinakamabisang paraan? Pagpalain ang taong iyon. Mga kapatid, sobrang hirap ng naranasan ko roon, kaya naisip ko na dapat nilang pagbayaran ang ginawa nila. Nagsimula rin akong magkimkim ng sama ng loob. Madalas, parang katarungan ang hanap mong damdamin. Pero sa totoo lang, gusto nating maghiganti sa taong iyon. Gusto nating pagbayaran niya ang lahat ng ginawa niya at higit pa roon. Pero kapatid, napaisip ako na yung mga taong iyon ay espiritual na bulag. Walang Diyos sa puso. Nagbibigay daan kay Satanas, sakim at nagnanakaw sa kapwa. Pag alis ko sa talyer, nag-Google ako at hinanap ang pangalan ng kumpanya. Natakot ako nang makita ko kung gaano karaming tao ang nagrereklamo. Mga taong nagsasabing kakasuhan nila yung kumpanya na iyon dahil niloloko nila at pinagsasamantalahan ang mga tao. Mga kapatid, kailangan nating maging iba. Kailangan nating kumilos gaya ng pagkilos ni Jesus. At alam nyo ba kung paano ginagawa ni Jesus kapag kinukritika siya ng mga tao, pinagtatawanan siya, at ginagawan siya ng hindi makatarungan? Ipinagkakatiwala niya sa Ama dahil alam niyang ang paghihiganti ay sa Panginoon, hindi sa atin. Amen? Mga kapatid, hindi tayo dapat maging tanga. Ayos ba? Kung may nanloloko sa'yo, lumayo ka. Kung kailangan pumunta sa pulis o presinto,
ipaglaban ang karapatan mo, pero huwag kumilos mag-isa o maghiganti. Gaano karaming tao ang nakakulong dahil sa hindi pagkontrol ng galit. At gusto lang nilang sundin ang nasa isip nila, ang kanilang emosyon. At ngayon ay inaani nila ang mapapait na bunga. Ang pinakamagandang payo ko, ituon mo ang pansin sa inihanda ng Diyos para sa iyo para mapagtagumpayan ang galit. Mga kapatid, may mga taong wala nang mawawala, pero ikaw, marami ka pang pwedeng mawala, pamilya at buhay kasama ang Diyos. Mga kapatid, ayusin natin ang ating pag-iisip at huwag nating bigyan ng pansin ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. Ayos ba? Naalala ko yung bahagi ng kwento ng makita ni David na hinahamon ni Goliath ang hukbo ng Israel. At pagkatapos, nagsimulang magtanong si David kung ano ang mangyayari sa sinumang makakapatay sa higanting iyon. At isa sa mga taong nandoon ay nagsabi, David, ang makakapatay sa higante ay pararangalan ng hari at maaari siyang mapangasawa ang anak na babae ng hari at magiging libre rin siya sa buwis sa Israel habang buhay, pati na rin ang kanyang pamilya ay hindi na magbabayad ng buwis. Natuwa si David dahil naisip niyang kaya niyang talunin ang higante kasama ang Diyos. Pero mga kapatid, ayon sa Biblia, napansin ni Eliabe na interesado si David sa labanan at may mabigat siyang sinabi na sigurado akong ginamit ni Satanas. Alam niyo ba kung ano ang sinabi niya kay David? David, ang yabang mo at alam kong masama ang puso mo, kaya umalis ka na rito. Mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang ginawa ni David? Hindi niya pinansin ang mga sinabi at nagpatuloy sa pagtuon sa laban. Inintindi niya ang nararamdaman ng Diyos sa puso niya at hindi pinansin ang kapatid. Alam niyo ba kung bakit sinabi ng kapatid niya na masama ang puso ni David? Kasi alam ni Satanas ang plano ng Diyos para sa atin at kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Kamakailan, sinabi ng Diyos kay Propetang Samuel na pumili siya ng isang lalaki sa lupaing ito na ayon sa kanyang puso. Amen mga kapatid, tingnan nyo, ang ganda nito. Si David ay isang lalaking ayon sa puso ng Diyos, pero ang kapatid niya ay nainggit. Sabi ng kapatid niya, David, alam kong masama ang puso mo. Mga kapatid, tingnan nyo kung gaano ka-injusto ang paratang. Pero hindi pinansin ni David iyon, dahil alam niya na ang Diyos ay kasama niya. Ganoon din, kung ayaw mong maghari ang galit sa puso mo, alisin mo ang atensyon mo sa sinasabi ng ibang tao laban sa iyo at simulan mong makita kung ano ang higit pa roon. Ginagamit ni Satanas ang bibig ng tao para hilahin ka pababa at panghinaan ng loob, kaya hindi mo magawa ang kalooban ng Ama. Amen? Nag-alala si David na mapasaya ang Diyos. Dapat mo ring tandaan iyon. Kung may naka-offense sa iyo sa trabaho, ipagdasal at pagpalain mo siya. Kung may sumingit sa trapiko, tandaan na mas mahalaga ang iyong pisikal, mental at espiritual na kalusugan kaysa makipag-away. Umaakto lang ang tao ayon sa bugso ng damdamin kaya nakakagawa ng masama. Mag-ingat tayo, huminga ng malalim at magdasal dahil sa panalangin pinapakalma ng Diyos ang puso mo at inaalis niya lahat ng masasamang isipin ng paghihiganti, galit at puot. Ayos ba? Kaya magdarasal tayo ngayon. Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata at ituon natin ang ating isip sa Panginoon. Sigurado akong marami sa inyo ang gaganang pakiramdam matapos ang panalangin na ito. Angkinin mo. Ayos, pakinggan mo ako. Ang Espiritu ng Panginoon ay narito. Kapag hinipo niya ang puso mo sa panalangin, lalayo ang kasamaan sa iyo at sa pamilya mo. Papuri sa Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon Diyos at Ama, narito kami muli sa iyong harapan. Salamat aking Diyos sa lahat ng iyong ginawa. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-aalaga. Panginoon, amin pong inaamin na madalas kaming magalit sa tao at sitwasyon. Kaya nagkakaroon kami ng galit sa puso. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran para sa aming makasalanang kalikasan. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil madalas naming nakakalimutan ang lahat ng natutunan namin kay Jesus at kumikilos kami na parang demonyo. O Panginoon, tulungan mo kaming mapuspos ng kapayapaan, pag-ibig, biyaya at habag. Huwag mo kaming hayaang matukso, Panginoon, o malinlang ni Satanas. Panginoon, nais naming tularan si David na nanatiling nakatuon kahit nilalait at inuna ang paglutas ng problema at paggawa ng kalooban ng Ama. O Diyos, bigyan mo kami ng karunungan para malaman namin ang aming tunay na kaaway. Sabi ng iyong salita,
Hindi tao ang kalaban namin kundi si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Panginoon, naniniwala akong binibigyan mo kami ngayon ng espiritual na pag-unawa at hindi kami mahuhulog sa bitag ng kaaway. Ang gusto lang niya ay kumilos tayo ng may paghihiganti, kakulangan ng pagpapatawad at pagmamahal. Ama, alam ko ngayon, binibigyan mo kami ng lakas. Malalaki ang mga kawalang katarungan na naranasan ng kapatid na ito, lalaki man o babae. Oh, Diyos ko, nararamdaman ko dito sa puso ko. Ama, ang babaeng ito ay nararamdaman ang sakit ng pagkawala. Ang babaeng ito ay nararamdaman ang sakit ng kawalang katarungan. May mga tumayo laban sa kanya. May mga nagsalita ng mga bagay na hindi dapat, mga bagay na hindi naman tumutukoy sa kanyang pagkatao. Panginoon, ngunit sa sandaling ito, Ama, ipinapanalangin ko ang taong ito. Hinihiling ko sa iyo, alisin mo ang lahat ng sugat sa kaluluwa, Panginoon. Alisin mo ang lahat ng kalungkutan, lahat ng dalamhati. O Panginoong Hesus, tulungan mo ang babaeng ito na magpatawad, Ama. Ibibigay mo sa amin ang biyayang ito. Tulungan mo kaming makakita gaya ni Hesus, Ama, na nakaranas ng kawalang katarungan, ngunit nagbalik ng pagmamahal at pagpapatawad. O Diyos, pinagpapala ko ang taong ito na madalas nalulungkot dahil sa mga akusasyon, Ama. Madalas na pag-iiwanan at tinitingnang uto-uto at mahina ng iba ang taong ito. Pero Panginoon, alam kong hindi ganoon. Siya ay mandirigma sa iyong mga kamay. Panginoon, aking Diyos, ipaglaban mo ang aming mga laban. Ama, ingatan mo ang aming buhay laban sa masama. Ama, ilayo mo kami sa mga taong gusto lang samantalahin kami. Ito ang aming hinihiling sa iyo, aking Ama. Bigyan mo kami ng lakas laban sa kasamaan at kasalanan at patatagin ang aming pananampalataya at espiritual na buhay. Sa ngalan ni Jesus, aking Ama, nagpapasalamat na ako sa iyo dahil may mga himalang nangyari dito. At nawa, Panginoon, aking Ama, alisin mo ang lahat ng sakit sa katawan ng taong ito. Ama, alisin po ang lahat ng sakit ng kaluluwa, espiritu at damdamin ng pagtanggi sa pangalan ni Jesus. Pinalalayas ko ang mga demonyong bumabangon dahil sa puwang na ito at sa mga taong may sugat at mapapait na alaala. Sinasaway ko ang lahat ng gawa ng kasamaan laban sa mga buhay na ito. Panginoon, linisin mo ang aming puso at isipan para sa iyong kaluwalhatian. Ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos.